Sa kamay umano mismo ng sariling ama, nasawi ang magkapatid na edad 7 at 11 sa Zambales. Sa gitna po ng pagwawala ng ama, isang kapatid na mabiktima ang nagkubli sa aparador para makaligtas. Saksi, si Russell Simorio ng GMA Regional TV. Hindi na nakapagbalik eskwela ang magkapatid na Alex Jane 11 anyos at Brent 7 anyos. Heto't pinaglalamayan na ang magkapatid matapos patayin sa taga sa loob mismo ng kanilang bahay sa Iba, Zambales noong July 26. Ang masaklap, mismong ama nila ang kumitil sa kanilang buhay. Ayon sa ina ni na Alex Jane at Brent, mahimbing ang kanilang tulog nang biglang gumising ang kanyang mister. Nagpunta ang ama ng bata sa aparador at kinuha ang nakatagong itak, saka pinagtataga ang magkapatid. Inawat ni Mary Jane ang asawa, pero pati siya ay tinagarin. Isa pa nilang anak ang nagtamo ng sugat. Sakit po, sir. Siyempre, bilang isang ina, hindi po kasi katanggap-tanggap yung ginawa niya para sa amin. Lalo na ako, critical po yung condition ko. Isang taga lang pero sagad po sa utak po ng mga bata. Nakaligtas ang isa pang anak na 5 taong gulang matapos magtago sa aparador habang nagwawala ang kanyang ama. Palaisipan kay Mary Jane ang nangyari dahil hindi naman daw lasing ang kanyang asawa at hindi rin naman gumagamit ng illegal na droga. Wala po siyang drug involved kasi ang tagal po namin nagsama, 9 years, hindi ko pa po siya nagkaganyan. Hindi ko pa po siya nakita na gumagamit ng ganyan. Ayon sa Iba Police, negatibo sa drug test ang suspect. Ang suspect pa raw ang nagdala kay Mary Jane sa ospital, kaya sa ospital na siya nahuli. Ayon sa pulisya, hindi makausap ang suspect, kaya hindi pa matukoy kung ano ang motibo sa krimen. Para sa GMA Integrated News, ako si Russell Simorio ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bago sa saksi, bistado sa Cavite ang pagbebenta at paggamit ng kemikal na ginagamit sa dialysis pero hindi lisensyado sa Food and Drug Administration. Saksi, si John Consulta. Pagkakuha ng senyas, sinalakan ng NBI-NCR ang isang dialysis center sa Dasmariñas, Cavite. Bawal itong binibenta nyo. Hindi registered to na product ng sa DFA. At the same time, wala kayong license to operate. Walang lalabas, walang papalabas yun. Walang lalabas yun. Empleyado yun. Sa bisa ng search warrant, nadiskubre ng mga operatiba ang may 50 kahon ng Diacid, isang gamot na ginagamit sa dialysis ng mga may problema sa kidney. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng sumbong na ginagamit ng naturang dialysis center at ibinebenta ang naturang kemikal sa iba pang dialysis centers kahit na ito ay pinagbabawal ng Food and Drug Administration. Kung ito ay hindi subok at hindi registered, wala tayong matibay na prueba na mabisa ito at nakakagamot at pwede pang maging sani ng mas nalala ang sakit ng isang pasyente. Sa tanong kung ano-anong dialysis centers ang bumibili sa kumpanya ng ipinagbabawal na kemikal para sa dialysis machines, tugon ng NBI. Isa yun sa iniimbestiga natin ngayon, nakuha tayo ng mga dokumento doon, mga resibo, at sa record nila na may mga binibentahan pa silang. Sa isang kwarto, bumungad naman sa NBI ang napakaraming galon ng Diacid na wala ng laman at posibleng nagamit na raw sa kanilang mga dialysis patients. Na-inquest na ang 2 inarestong tauhan ng dialysis center sa reklamong paglabag sa Philippine Pharmacy Act. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Mahigit 1,600 dayuhang POGO worker ang blacklisted o hindi na makakabalik sa Pilipinas matapos silang ma-deport ayon sa PAOK. Kabilang dito ang mahigit 30 Chinese na na-deport kanina matapos mahuli sa mga POGO sa Pasay at Tarlac. Saksi, si Salima Refra. Sa Pilipinas pinanganak ang sanggol na ito pero pinadeport siya gaya ng kanyang mga magulang patungong China. Kasama ang kanyang mga magulang sa 33 Chinese national na nahuli sa mga pogo sa Pasay at Bamban, Tarlac. Dahil jus sanguinis ang batayan para sa nationality ng sanggol, nationality ng kanyang mga magulang ang masusunod at hindi ang lugar ng kapanganakan. Kung ang mga magulang mo ay parehong Chinese, Chinese ka. Technically kasi lahat ng mga yan will be treated as criminal society.
suspects in China. So they will all be charged criminally in China. Blacklisted na at hindi na makakabalik sa Pilipinas ang mahigit 1,600 na pinadeport na dayuhang POGO worker. Sa nakaambang tuluyang pagsasara ng mga POGO sa bansa, nakikiusap ang pamahalaan sa mga foreign POGO workers na kusa na lang lisanin ng bansa kaysa naman mahuli sa operasyon at saka ipadeport pabalik sa kanilang mga bansa. Malaking bagay ang deportation lalo't 85 million pesos na ang nagagastos ang pamahalaan sa pangangalaga sa mga nahuhuli sa mga POGO raid. Ayaw nga natin magkaroon ng mga humanitarian crisis. Baka sabihin nila, hindi natin ino-observe yung human rights ng mga ito. Pero nais ang Justice Secretary na i-review muna ang naunang utos ng Bureau of Immigration. We will clarify with the immigration people kung ano ang rules na dapat gawin natin. Kasi dapat yan in consonance with the December 31 deadline. Tsaka we don't want people to be panicking because they gave an order without consulting us. Nagbabala rin siya sa mga balak manamantala sa nakaambang exodus ng POGO workers. Maraming elements within the BID. Nagagawa pa sila ng pera, palabas na yung mga Chinese. Preparahan pa rin. Alam naman natin, palabigasan to ng maraming corrupt elements within the BID. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refraga, ng inyong saksi. Agawan ng pasahero sa pedicab at alitang nauwi sa pandudura. Ang mga yan ang itinuturong ugat ng magkahiwalay na pananaksak sa Maynila kung saan dalawa ang sugatan. Saksi, si Marisol Abduraman. Sa kuha ng CCTV, lumapit ang lalaking yan sa lalaking nakaupo sa harap ng isang tindahan sa Tondo, Maynila. Bigla na lang niyang sinaksak sa likuran ang lalaking nakaupo. Napatayo pa ang biktima. Tumakas naman ang suspect. Nalaman din natin yung ginamit niyang panaksak ay naiwan dito sa mismong likod nitong biktima. Sa investigasyon ng Manila Police District, kapwa pedicab driver ang biktima at suspect. Karoon sila ng pag-aaway at dahil dito sa agawan nila dito sa mga pasahero nila. Sa ikinasang follow-up operation, nadakip ang tumakas na suspect. Nabawi sa kanya ang 38 na kalibre ng baril. Hindi itinanggi ng suspect ang nangyari. Matagal na nga raw silang may alitan ng biktima dahil sa away sa pasahero. Ako na po tinawag ng pasahero Dahil inagaw niya po. Tapos siya pa matapang sa dinipensahan ko lang po ang sarili ko. Na kaysa naman po ako maunahan, inunahan ko lang po siya kasi talagang hinahanting rin po talaga niya ako At sa tanong kung bakit may baril siya, depensa niya. Pandepensa ko lang po sa sarili ko kasi hinahanting po ako ng mga kasama niya Naharap ang suspect sa reklamong frustrated murder at illegal possession of firearms. Nasa stable na kondisyon ang biktima na nagpapagaling pa sa ospital. Sa Parolo Compound sa Maynila pa rin, isang lalaki naman ang sugatan matapos saksakin ng sirang payong. Ang suspect sa krimen, katrabaho at kapitbahay pa ng biktima. Ang ugat ng pananaksak dahil daw sa dura. Base sa investigasyon ng pulisya, nakikipag-inuman ang biktima nang makita ang suspect. Pinagbintangan daw ng biktima ang suspect na dinuraan niya ang tsinelas ng biktima hanggang sa duraan na rin daw ng biktima ang suspect. Nagkaroon sila ng physical confrontation ay tinura naman itong biktima at tinigta naman itong ating suspect at nauwi ito sa pananaksak. Sa ikinasang follow-up operation, nahuli ang suspect na itinanggi ang krimen. Hindi ko po siya sinaksak, sir. Madilim po kasi yun, sir, sa kita namin. Base sa salaysay ng isang testigo, nakakuha ng sirang payong sa basurahan ang suspect na kanyang itinarak sa dibdib ng biktima. Hindi na na-recover ang payong na itinapon daw ng suspect sa ilog. Napag-alaman din sa investigasyon na dati na rin palang may alitan ng dalawa. Nananatili ngayon sa ospital ang biktima. Ang suspect naman na-inquest na at naharap sa reklamong frustrated murder. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.